Hello everyone, Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast. Browning Conversations, this is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. 8:50 AM ang ating live. Napakaaga ngayong Saturday, September 13th. Yes. Pagkaaga-aga. Hi, Emma. Ayan, first si Wilner. Wilner, ikaw ang first commenter sa ating live. Good morning, Wilmer. Next second, si Akio na good morning. Happy Saturday. Pangatlo si Barbs. Ganda ni Meiji Cruz. Kasi galing akong gym. So, sa mga hindi nagtatanong, maaga ako nagising kanina. Nag-work ako, tapos maaga ako nagising kasi dumiretso ako ng gym. Kasi ito pa yung outfit ko. Tapos nag-live na ako ngayon kasi baka mamayang gabi, hindi na ako makapag-live. Sabi ni PJ, tagal daw ng November. Asia, good morning. PJ, excited ka na ba sa Miss Universe para sa November? Kaya inaantay mo ang November. Actually, jam-pack ang November. Gawa ng mga pageants na sunod-sunod nga. Speaking of November, kay Atisa Manalo. Yan, si Atisa Manalo lalaban siya sa November. Pero bago siya lumaban sa November, makikita natin siya sa Mr. International Philippines Thailand base. Dahil siya nga, Anya, ang mag-host ng Mr. International Thailand base. So, makikita sila doon ni Kirk Bondat. Si Kirk Bondat nandun din kasi siya yung Philippine delegate to the MIPH Thailand, MI Thailand base. So dalawa sila magkikita doon, yung mga nilaro sa Vietnam last year. Naalala nyo yun? Sila yung mga nilaro sa bansang Vietnam. Tapos biglang eto na, next week, magkikita rin sila. Magsasagupaan ang landas ng dalawa. 1 week lang ang duration ng Mr. International Philippines. Magpa-finals sila baka sa 20 din, next Saturday or sa 21 Sunday. Pero starting na ngayon, ongoing na siya. Raed, hello, good morning. Ayan, nandito si Papa Raed. PJ, eto, sabi naman ulit ni PJ, bakit kaya di na lang sila mag-merge ng MIPH at MITH tapos magsalita na lang ng hosting every year? MIPH, Mr. International Philippines. MITH, Mr. International Thailand base. Mahaba kasi yung kwento na. Actually, na-content ko na yung 2023 pa. Tapos, hanggang ngayon, ongoing pa rin yung discussion tungkol dyan sa kung bakit sila nagkahiwalay. And ang alam ko dyan, ang legal talaga is yung Philippine base, itong MIPH. Ito talaga yung legal dyan. Kasi parang pinakita sa amin yung mga documents na legal nga itong MIPH. Kaya nga itong Thailand base, kung napapansin nyo, ang ginagamit ng mga winner ng mga Philippine delegate papunta dun sa Thailand base, international ambassador. Kasi nga, yung mismong international Philippines na title, solely, pinapagamit lang siya dun sa mismong MIPH na Philippine-based. Syempre, yung Thailand-based ayaw din naman pumayag na nilalaban din nila na sila yung original. Kaya hanggang ngayon, dalawa yung pageant. Ganyan. Tapos, naalala nyo yung tourism world. Yung tourism world, nalilito din yung mga tao ngayon, yung mga pageant fans. Kasi kamakailan lang may sinasyan na tourism world. Galing siyang Pearl of the Orient. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero siya yung in-appoint ng mismong Pearl of the Orient. Siya yung nakakuha ng franchise ng tourism world ng China-based naman. So, sinasyan siya. Nalilito ngayon yung mga pageant fans kung kumusta daw si Michelle Arceo. Bakit may tourism world na ganito? Kasi nga po, dalawa rin ang tourism world. Same siya or wala siyang pinagkaiba sa MIPH Philippine base tsaka sa MIPH na Thailand base. Yung tourism world ng sinasya na galing Pearl of the Orient ay China-based, while yung kay Michelle Arceo naman yung original, yung Great Britain-based, na sana lang talaga may pageant na nakalaan ngayon sa tourism world na may mapuntahang pageant si Michelle Arceo kasi baka naman pala siya na pala ang inaantay na winner ng tourism world after 2002. Kasi ang huli pang Pinay na nanalo dun sa Great Britain base
si Michelle Reyes from Binibining Pilipinas 2001. Sige, ano muna tayo? Ang topic natin yung Atisa Manalo and Kirk Bondat sa bansang Thailand dahil nga magkukrus ang landas ng dalawa this coming week para sa Mr. International Thailand base. Eto, sabi naman ni Lino. Lino, hello! Kumusta? Damat daw gamitin natin sa performance niya ng 2024 sa Miss Universe. Unlike Miss Universe Philippines 2025. Kasi nga po ang performance ni Atisa talaga nung 2024, sobrang kabog talaga, no? Bigay na bigay, all out, gigil. While yung 2025, hindi siya gigil. As in, ano lang, bahala kayo. Kung mananalo, kung hindi, edi hindi. Hindi siya gigil, no, nung 2025 performance niya. Pero, agree din naman ako sa sinabi ni Lino na dapat gamitin niya yung performance niya ng 2024 puwera lang dun sa tan, tsaka dun sa kulay ng gown, tsaka sa makeup. Pero in terms of pasarela, yung giggle factor, agree din ako na dapat maging 2024 edition siya. Kasi 2025 talagang ano lang chill lang Alam niyo naman, pagdating sa Miss Universe, lalo na ngayon sa November, kailangan talaga, gigil ka talaga. Paglapag mo pa lang ng Thailand, gigil na agad. Hindi chill. So, agree ako sa sinabi ni Lino. Sino pa nag-agree na kailangan ganun yung vibes niya, 2024 vibes. Unlike sa 2025 vibes. Jaja! Eto, nandito na naman si Jaja. Laging present sa live. Tumira si Kirk sa Bangkok before, di ba? Nag-model ba siya doon? Advantage yun for him. Oo, actually, silang dalawa ng kapatid niya, kung hindi ako nagkakamali, ni Clint Bondat. Bago sila ulit napadpad dito sa Pilipinas, tas dito naman nag-model. So, malaki talaga advantage niya. Kaya talaga good move yun sa Empire na nilagay siya sa Mr. International Thailand base. Tsaka nakita niyo yung mga kalaban ni Kirk ngayon. Ang mga higante din, no? Mga mababato, higante, ang lalaking tao. May mga pictures nga sila naglalabasan ngayon, talagang bagay na bagay si Kirk. Kasi imagine niyo kung ibang Mr. Pilipinas Worldwide Delegate ang sinabak ngayon sa Mr. International Philippines Thailand base. Baka hindi makasabay. Kaya nung nakoronahan si Kirk last May ng Mr. International Thailand base, maraming ang mga nadismaya kasi gusto nila sa supranational si Kirk. Pero ito, tamang-tama talaga na dun siya inilagay. At isa pa nga, maraming hubadan tong Mr. International Thailand base. So, abangan natin yan, mga nakabikini lang sila. Ayan, sabi ni Oh My Heart, agree daw siya sa Atisa 2024 edition. So, yun na nga, magkukrus nga ang landas nila, yung mga nilaro sa Vietnam last year. Sabi ulit ni Barbs, di ba magaling makeup artist ni Atisa ngayon? Ang nyari kaya kay Atisa? Hindi ko rin po alam, hindi natin masasagot yan. So, mag-abang na lang tayo pagdating ng November, especially pag ito na nga, magpalapit na siyang umalis. Simula ng send-off niya hanggang sa departure, arrival, ganyan. Sabi naman ni Asia, ako agree ako doon. Dapat gigil talaga sa simula pa lang. Ayan, agree din daw si Asia na dapat paglapag pa lang ng Bangkok, gigil na agad. Pero wala pang na nilalabas na calendar. September na. Wala pa nilalabas na calendar yung Miss Universe. Dapat meron na yan na mga calendar of activities pag mga ganitong buwan. So, tingnan natin mamaya maiba pa yung venue. Mamaya bilang hindi pala Bangkok ang venue. Ayan, JL, for you, sino malakas, si Atisa or si Vina? Siyempre doon tayo sa sariling atin, Atisa Manalo. Pero based sa pinakita ni Vina nung Miss Universe Thailand, si Vina. At magiging naman ni Atisa yon, magiging fuel niya para paghandaan niya talaga lalo ang nalalapit na competition kasi nga si Vina pa lang, ganun nakalakas. Paano pa kaya iba pa mga contestants? Kaya kung sinasabi man natin ngayon na si Vina ay malakas, okay lang yon. Kasi at least na-challenge ang ating pambato. Jaja ulit. Friend niya si Kun An. Ay, oo, friend sila actually. Nino ba? Ni Kirk ba pinag-uusapan natin, Jaja? Friend niya si Kun An, he could get all the help he needs. O si Kirk nga to. Pero kasi si Kun An, wala namang kinalaman sa MITH. Kasi iba rin na may-ari ng MITH. Hindi ko alam kung friend sila ni
Ni Pradit. Si Pradit nga. Ang MITH. Anyways, ano po ang sabi ni Bell, ano po ang prototype ng Mr. International May? Prototype ng Mr. International, wala naman. Parang wala naman. Based lang kung sino, siguro sa ngayon, sa irang to, siguro kung sino yung popular. Lalo na kung sino yung mananalo ng popular vote. Same sa nangyari sa Cosmopolitan. Kung sino yung nangyari ng popular vote, siya din yung nakakuha ng title, si Mr. Taiwan. Last year, nanalo sa Mr. International, Thailand-based, si Nigeria. Tama, Nigeria. Si Nigeria, sobrang batak na batak niya. Nakita ko siya kasi pumunta yan dito sa Pilipinas. Nag-press con sila. Sobrang batak niya, sobrang manly. Siguro baka ganun yung prototype. Tsaka naman kasi si Nigeria, paglapag niya pa lang nun sa Thailand, maingay na pinag-usapan na. Currently, ang tatlong pinag-uusapan ngayon, simula na lumapag sila, si Korea, si Kirk, tsaka Korea, si Kirk, syempre si Thailand nandyan din. Tapos may isa pa. Nakalimutan ko na kung sino yung isa pa. Anyways, nasa na ako? Kailan po ang arrival ni Atisa sa bansang Thailand? Wala pa pong announcement kung kailan. Ayun nga yung sabi ko kanina, wala pang calendar of activities. Pero malamang kung November 3rd week ang finals, normally umaalis ng kandidata last week of October pa lang. So, pwedeng mag-arrive ng last week of October or first week ng November. Pero normally, pag gantong November 21, like last year din, mga October 31, October 30, nasa host country ng delegate eh. Kasi like last year, naalala nyo si Chelsea manalo. November 16 ang finals niya, tapos November 1, nag-Reynas de las Catrinas na sila eh. So, yun. Mabilis na lang yan. At sunod-sunod siya ha, kasi nga, kung nakakalimutan nyo, Miss Grand International, last week din ng September. Last week ng September, aalis si Emma. Matatapos ang Grand International ng 3rd week ng October. Tapusin lang natin yung 3rd week of October. The next week, paalis na rin si Atisa sa start na ng Miss Universe season. So, ganun siya kabilis at katindi at kabisi. Bala ko nga rin mag-live din araw-araw eh. Duration ng Grand tsaka ng Universe. Kasi 2 linggo lang din naman yun. So, mabilis lang yun. Tsaka minsan lang din naman yun sa isang taon. Tsaka yun lang din naman yung mga, parang, ayun nga, sabi ko nga, fiesta sa atin pag nagaganap. Next. Courtney, difference ng Cosmopolitan sa supranational. Difference nila, major ang supranational. Yung Cosmo kasi, minor. Sumikat lang naman talaga yung Cosmopolitan kasi nasa Empire. Tapos, sumikat din siya, naging matunog yung pageant kasi nga, si Kenneth Marcelino, yung representative, kasi Kenneth Marcelino umingay recently. Yung pangalan niya, ganyan. Pag mga yung title, in fairness, pag yung mga title na pupunta sa Empire, sumisikat talaga yung pageant. So, yun. Kaya, yung Cosmo ngayon, parang, alam nyo yun, pag pinakinggan, Mr. Cosmopolitan, parang ang bigat niya na pageant. Kasi nasa Empire siya. Akala ko same sa Miss International na mala Barbie ang atake or demure. Bella naman pinag-uusapan natin. Miss or Mr.? Miss Cosmo? Miss International? Mr. Cosmo or Mr. International? Ito na naman si Esguera Johnson. Hello! Hello, Kuya Carl. Alka Events, official prod company of Binibining Pilipinas will handle the MI pageant this year. Ayan, salamat sa information. Philippine-based daw ang prod na mag-handle sa MI pageant this year. Yung MI din kasi, yung Miss International, ay hawak din naman kasi ng mga Pinoy or may mga Pinoy din sa loob. Kaya parang hindi na rin nakakapagtaka na may mga Filipino din yung mismong nasa production. Sabi ni His Jordinary, I can wait sa teaser ni Atisa sa ABS-CBN and of course yung official headshot niya. Yung official headshot every year naman yan. Yung teaser ba, every year pa rin ba nangyayari yan? Like, last year ba, mayroon ba si Chelsea nan? Parang natatandaan ko na lang kasi si Michelle D yung may pa-teaser sa ABS. Kasi feeling ko wala lang ABS, hindi ko lang alam. But anyway, sige, abangan natin yan.
Sino to? Si Gibbs. Sabi naman ni Gibbs, Nicole Borromeo for Miss World. Actually, ayan yung ugong-ugungan ngayon na mukhang sasali nga daw ang nag-iisang Nicole Borromeo sa Miss World. Pero wala pa namang kasiguraduhan. Tingnan na lang natin kung lilitaw siya sa submission ng application. Malamang next year na yan. Yes. Ayan, his Jordinary. Meron pa daw. Meron pa palang pa-teaser. Nakalimutan ko na kasi yung kay Chelsea. Nang huling natatandaan ko na lang, yung markado na lang sa utak ko. Yung kay Michelle D. Anyways, yung headshot din yung pinaka-inaabangan ko. Mukha namang hindi tayo bibiguin ni Atisa. Kuya Carl, what can you say sa winner ng Miss Universe Cambodia? Hindi ko pa siya napapanood, pero alam ko nangyari siya kahapon. Pilipinas pageant, hindi ko pa siya napapanood. Mamaya, makikita ko rin naman yung mga picture nan. Sabi naman ni Kiara, malakas ba ang laban ni Kirk? Kirk Bondad ng pinag-uusapan natin, Kiara. Hindi si Kirk Populek. Pero kung si Kirk Populek ang lumaban sa MIQ, malamang malakas ang laban natin. Kasi nakita nyo naman ang ni Kirk, kabuuan. Pero ngayon sa MIQ, sino bang matinding kalaban ngayon ni Ann Patricia? Parang wala din eh. Parang walang ganyan sa bulag sa ganda. Bukod sa Vietnam, maraming babaihan, maraming matatangkad. Kasi advantage talaga nung matatangkad yung height nila. Maganda si Ann, pero talagang maliit kasi si Ann eh. Natabunan ng mga matatangkad. Pero kung ganda, nakikipaglaban si Ann. Kasi konti lang yung maganda talaga dun sa mga batchmates niya eh. Matatangkad lang, malalaki lang. Pero si Ann, maganda talaga nakipaglaban. Maliit lang. So, sino sa tingin niyo matinding mga kalaban niya? Anyways, kailan nga pala finals na? Abangan natin yan. Kailan ang finals itong MIQ? PH. MIQ Colombia daw maganda din, sabi ni Oreo. Silipin ko nga yan. Kasi nakita ko lang yung mga Asians. Sabi ko, ang ganda ng mga Asians ganun. Sabi ulit ni Belle, prototype po ng Mr. International. Akala ko same sa Miss International. Ay, hindi nyo sinabi mo kanina. Belle. Okay. Mr. International, akala mo same din sa Miss International na Barbie. So, ibig sabihin, mga tisoy-tisoy, ganyan, makinis. Ayan, mga youthful ang look. Hindi naman. Kasi wala namang kinalaman tong Mr. International sa mismong Miss International. Magkaibang entity sila. Magkakaiba yung may-ari, may magkakaibang gusto. Feeling ko sa Mr. International, basta charming, manly, bato-bato, ganyan. Lalaking lalaki. Walang bahid. Parang gusto nila dyan lalaking lalaki. Yung winner din natin dyan, ang nag-iisang winner ng Mr. International Philippines, si Neil Perez. 2014 yon. Hindi pa na naghihiwalay ang Mr. International. Siya lang nag-iisang Philippine winner ng Mr. International. One organization pa lang yan kay Alan Sims, kay Pradit, ganyan. Tapos si Neil Perez, sobrang manly din, ngayon, lalaking lalaki. So, yun, kung pagtatagpi-tagpiin nyo, parang ganun ang gusto nila. Wala pang black winner ang Miss International. Black winner Miss International, yung black na black wala pa, Jaja. Pero, sino ba to? Merong morena, pero hindi yung black na black. Sino to yung Latina? Yung Latina meron eh. Kalimutan ko na, Colombia ba yun? Anyways, may pasabog na sasali sa Miss Universe Philippines next year, may magbabalik. Sino kaya yun? Nakita ko rin yung picture na yan eh. Kausap ni Sir Jerry, yan ba yung tinutukoy mo, Oreo? Yung mga nakatalikod, yung famous na mga nakatalikod na picture ng Aces and Queens. Tapos parang sabi nila si Caitlyn Payton daw yung nakatalikod for the MUPH. Pero yan, tingnan natin yung hint na yan. Kasi wala rin akong alam. Sabi naman ni Mr. Nad, Thailand o Philippines pa lang dalawa may-ari ng Mr. International. Yes po, dalawa. Jolas, comment nyo sa pagiging vocal ni Miss Earth Philippines about sa mga political and government issue. Does it help? Kayo ba? Ikaw, Jolas, kung tatanungin nyo na, hagip-hagip ko din yan eh. Ito nga si Joy Barcoma, nakikipag-away sa mga fans sa comment section lang naman, na parang pinipigilan siya na maging vocal sa mga gantong issue. Tapos si Joy Barcoma, sumasagot din naman sa comment section na parang ito daw yung platform nila, parang hinihikayat natin na maging
vocal ang mga beauty queens na, alam mo yun, sabihin ng lahat sa mga platform na ganito, maging voice of the voiceless, pero pag ganyan na nagsasalita na nga daw ang isang beauty queen, parang pinipigilan naman daw ng mga fanis. So kaya, yun nga, yun yung himutok ni Joy Barcoma dun sa comment section. Tapos, ang tanong ni Jonas, kung does it help ba? Kung iisipin mo yung career mo, hindi talaga makakatulong siya. Kasi masisira nun yung image mo. Gets nyo ba? Masisira nun yung image mo. Pero yun nga, sabi ni Joy Barcoma dun sa comment section, hindi naman niya na iniisip yung image niya. Wala siyang pakialam parang ganun yung statement. Wala siyang pakialam kung mananalo siya matatalo. Basta ginagamit niya yung platform niya para, alam niyo yun, maging relevant pagdating sa mga gantong usapin. Does it help? Hindi. Pero, hindi. Pagdating sa candidacy, pero siya, as a citizen of the Philippines, as a Filipina na title holder ng ganito, ng ganyan, makakatulong siya. Kasi may platform siya eh. And ina-admire ko siya doon kasi hodang manalo siya o matalo, okay lang. Basta, alam niyo yun, nangingialam siya sa mga gantong issue ng ating bansa. Speaking of gantong issue, September 21, may alay lakad. May rally. Alam niyo na yan, September 21 sa Luneta. Ayan, Mr. Nadnad, Colombia. Yun, tama ako, Colombia. 2024 from Colombia. Yes, pero hindi siya black na black, no? Parang morena lang. Yun ata, yung pinaka-black na nanalo ng MI. Baka daw kasi matulad siya kay Mariel De Leon. Pagdating niya sa Miss Earth pageant. Yun nga yung sabi natin, makaka-apekto talaga siya sa candidacy niya. Hindi siya makakatulong. Pero as a citizen, as a Filipina, makakatulong siya kasi nga may platform siya. Yun din naman sabi ni Joy eh. Wala rin naman na siya pakialam eh kung manalo siya o matalo. Basta nga, yun nga, maging relevant siya sa mga gantong issue. Ayun nga, hindi natin siya mapipigilan. Kaya nga siya nagalit dun sa comment section kasi pinipigilan siya. Kaya hindi natin siya mapipigilan. Kaya kung ayun yung gusto niyang sabihin, i-voice out, siya naman yun, go lang ng go. Pero hindi talaga siya makakatulong. Kasi yun nga, sabi nga ni Jolas, ikaw na nga nagsabi, baka matulad kay Mariel De Leon. Joy Barcoma is fierce. I like her. Hindi gaya ng iba na voice lang during competition. Yan nga yung sinabi ko kanina, muni-muni. Kaya sabi ko, I admired her naman sa pagiging voice of the voiceless. Voice of the voiceless. Yun nga, alam niyo yun, sa ganun mga komento, na hindi siya tahimik, ganyan. Pero hindi naman required na lahat ng beauty queen ay mga alam sa mga gantong usapin. Kasi iba, nababasa ko sa mga comment section. Ano pa sa inyo sa ganyan? Ano sa inyo sa ganyan? Yung parang tahimik kayo sa ganyan. Hindi naman required. Alam niyo yun. Yes, dapat lang maging vocal kasi may platform ka. Don't be silent or neutral. Sana bumalik sa MU page si Miss Eloisa Howard. Lakas ng atake niya, sabi ni Belle. Tingnan natin. Wala pa naman siyang paramdam. Baka sa mga susunod na taon, baka hindi lang last year. Or hindi next year. Eto, sabi ulit ni Dave Evangelista. Malakas bang laban ni Ann Patricia Lorenzo sa MIQ? Ikaw ang tatanungin ko, Dave. Ayoko magsalita. Maganda, ay nabanggit ko na rin kanina, maganda nga si Ann. As in, maganda siya. Kaya ng talunin sa ganda yung ibang mga contestants kasi face card naman talaga siya. Pero maliit siya. Natatabunan siya kasi maliit siya. Ano man gusto ng MIQPH? Parang gusto ata nila malalaking babae, matatangkad eh. Pero, papasok yan. Kasi Philippine Sash eh. Pumapasok naman lagi mga Philippine Sash. Parang malayo siya kay Mariel, sabi ni Jimmy. Si Queen Patch po, may chance pa kaya bumalik sa pageantry. Wala na ata yan, Jolas. Mukhang graduate na. Kaya sa mga 2019 queens, yung mga pre-pandemic queens, parang wala na rin tayong aasahan ata eh. Parang tapos na rin ata. Though ito nga, parang nagkaroon tayo ng light
sa dulo ng tunnel kasi nga si Emma Tiglao from 2019, from pre-pandemic queens, ay nagbalik na kaya naman, posible naman pala ngayon 2025, baka magsunuran na rin itong mga to, yung mga pre-pandemic queens kasi nakita nila kay Emma, pwede pa naman pala, kaya pa naman pala bakit hindi natin gawin? So baka naging way si Emma para itong mga pre-pandemic queens ay magbalikan din, lalo na't ngayon nirarally sila ng mga taong kaya naman nila, batak pa, may budget, baka makita rin natin sila sa iba't ibang pageant sa mga susunod na taon. Pero yun, let's see. Muni, required ka maging vocal lalo na nagbabayad sila ng buwis. Ano ba tawag doon? Required maging vocal, hindi naman tayo pinipigilan. Kahit ako, pwede naman ako magsalita. Pero itong mga girls na to, kung ayaw nila magsalita, or kung gusto nila magsalita, hindi naman, alam mo yun, yung parang, okay lang din naman, hindi naman natin pipilitin. Yung parang huwag natin pilitin. Bigay na lang natin sa kanila kung gusto nila manahimik, kung gusto nila magsalita, ganyan. Pero lahat naman tayo required, kahit ikaw naman muni-muni. Kasi nga, sabi mo nga, lahat tayo nagbabayad ng buwis. Pero kung ayaw naman nila magsalita, okay lang din yun, huwag na pilitin. Kasi, syempre, alam nyo naman, may mga consequences, ganyan. Ayun. Para malayo siya kay Mariel, o nga. Yun nga ang purpose ng pageant, diba, to be the voice. Kudos to her. Yes, Rapture, Palooza. Kaya nga, yun. Yun, kung yun yung gusto niya. Kaya, carry lang naman. Si Vietnam mananalo, feel ko. Sabi ni Pilipinas pageant. Baka nga Vietnam. Kailan ba kasi yung pageant na yan? Hindi rin ako updated sa MIQ Di ba may hidwa ng bansa ng Cambodia, Thailand? Paano kandidata ng Cambodia pupunta sa Thailand? Hindi naman ata siya affected. Hindi naman ata affected ang civilian. Hindi ko alam. Kung yung Cambodia nasa Thailand, yung mga Cambodian pageant fans pupunta rin naman yung Thailand Tsaka syempre may mga traveler. Hindi naman ata sila affected. Yung mga civilian. Sabi ni Oreo, hindi mananalo si Ann sa MIQ. Siguro papasok lang sa tops. Grabe naman si Oreo. Tingnan natin. Pilipinas pageant, USA and Vietnam daw ang top 2 feel ko. Vietnam and USA. Balikan ko nga sa USA. Parang matured na yung look niya. Malakas din ang laban. Ito naman sabi ni Gifts. Gifts? Tao ka ba, Gifts? Oo nga, tao ka. Malakas din ang laban ni Miss Universe Cote d'Ivoire. Palagi nasa top 5. Actually, hindi lang sa Mississology. May mga ibang vloggers na babanggitin sa kanya. Nabanggit ko na rin siya last time. Sabi ko, abangan natin ito yung Cote d'Ivoire. Kasi lagi ko rin siya nakikita sa mga ganyan nga, mga top picks. Sabi ko, ano meron dito? Sa Cote d'Ivoire. Sabi ko, ano special? November 20. Akyo, hindi ba September? Akyo, hindi ba September 20? November 20 talaga? September 20 kasi Akyo. MU prediction me, ang aga-aga pa para mag-predict. Rapture. Wala pang arrival. Anthony, good morning. Hello, good morning sa lahat ng mga viewers natin. Happy Saturday. Ayun, September naman pala, sabi ni Akyo. Sabi naman ni I am Joey, Liana versus Joy. Joy to the world. Jaja, kung babalik si Stacy sa pageant siya bagay, Miss Universe Philippines pa din. Akyo, ang aga-aga mo na nagtanong, sino early bet mo for Miss Universe Philippines for next year? Maliban, nakabang daw siya kay Iliana. Kahit sino, wala naman akong specific na bets. Actually, gusto ko nga yung mga baguhan yung parang, alam mo yun, walang mga repeaters, walang mga Class A, anong tawag doon? Repeaters. Anong tawag doon sa mga, ano ba term natin? Ano ba yung term natin? Yung mga batak na, basta yung mga lahat bago, kasi maganda abangan yun, comeback wins, veterans, yun yung term natin. Kasi parang ang ganda abangan, kunyari isipin nyo ito na lang 2025, kung wala sina Iliana, sina Winwin, si Atisa, si Chelsea, siguro ang top 5 dyan, si Cebu, si Gabi, si Tyra Goldman, si Eloisa,
Sino pa? Yung kung wala tong mga to, di ba? Parang ang sarap isipin, labo-labo sila. Yan si Gwen. Gwen Soriano. Parang labo-labo sila, hindi mo makikita agad kung sino yung panalo, no? Parang kung wala tong mga, ayun nga, veterans, comebackers, repeaters, labo-labo sila, no? Kaya parang ganda. Marco, nanonood ako sa Thailand quiz. Pinilit ako ni Opom. Manonood ka sa Thailand. Ay, taray naman ni Marco. May budget. Sana all. Ito, sabi ni Astrid, kung si Kirk sana pinadala taob talaga lahat ng mga MIQ contestants. Actually, oo. Imagine nyo na lang Kirk Populic nasa MIQ PH. Tapos yung mga kandidata ngayon, papataob niya talaga lahat ng mga kandidata. Imagine nyo na lang siya yung nakatayo doon, ganyan. Pero yun nga, darating din yung time ni Kirk. Time lang talaga ni Ann ngayon. So, okay na. Nabangan na lang natin si Ann next Saturday sa 20. Tama, 20, Saturday. Yun. Ann Patricia Lorenzo, September 20. Si Kirk, ito din yan. Search ko nga. Wait lang Mr. International. Wait lang. Mr. International. Thailand. Based. Finals. 2025. Search ko lang. September 25 pala si Kirk. Thursday. That's Thursday. Yes. Thursday pala si Kirk. Kirk Bondad may babalik daw sa MUPH. Yes, na pag-usapan na natin kanina pero hindi ko siya kilala kung sino siya. Astrid, si Kirk na Mr. International. Mr. International Kirk Bondad. Yung lalaki. Astrid, yung lalaki. If sasali si Faith De Silva naman, sabi ni Bading. If sasali si Faith De Silva, saan pageant siya bagay? Grand? Grand ba? Oo, grand. Tsaka tama, sikat siya. Kasi nga, celebrity dito sa Pilipinas. Pero yun nga, ano ba? Kirk Bondat. Actually, topic natin, Kirk Bondat at Tisa Manara na magkukrusal landa sa Vietnam Ay, sa Thailand dahil sa Mr. International. Mr. International Thailand Base September 25. Miss International Queen Philippines September 20. So, ayun yung mga abangan natin sa mga susunod na linggo. Then, yung kay Jeter Palomo, October din yun, first week. Tapos Miss Grand, yung duration ng Miss Grand, October din yun. So, sunod-sunod na siya actually. Yun. Ano pa mga tanong nyo dyan? Magkamukha si Faith and Krishna. May resemblance. May resemblance. Pero ang pinakakamukha kasi ni Pia si ang pinakamukha ni Faith si Pia. Si Pia Wurtzbach. Yun yung, kahit ngayon nakikita ko pa rin sa kanya si Pia Wurtzbach. Thoughts mo na nanalong Miss Baguio, nabanggit ko na rin yan actually. Nabanggit ko siya nung nakaraang live. Very Miss International, yung nanalong Miss Baguio. Very, very, very Miss International. Pero baka mabago pa rin naman nila yan pagdating na sa Miss Universe Philippines. Baka mabago nila yung kabuuan. Bet ng organization pa sila ng mga veterans para pag-usapan ng pageant. Yes, kaya kahit sabihin natin hindi natin bet, Jaja, or I mean, i-wish man natin na sana baguhan na lang next year, hindi talaga siya mangyayari. Kasi kahit itong mga organization, hindi nila aalisin yung mga veterans, yan, repeaters, comebackers, hindi nila aalisin yan kasi nga, yun nagbibigay clout, nagbibigay ng ingay sa pageant. Like for example, ito nga, Miss Universe Philippines, sobrang grabe yung ingay na ibinigay niya kasi nga, dahil din sa mga sumali. Yun. Kahit sa Grand, diba? Sumali si Emma, ganyan. Baguio at Zambales malakas din daw sa international pageant, sabi ni Dave. Baguio. Sabihin natin sa local pageant, ano na sila? Kilala? And ina-attribute natin yun sa mga sikat na mga candidates or mga repeaters, comebackers, sikat na eventually nanggaling din sa mga lugar na yan. Parang nag-timing lang.
Ilang oras na ako nagla-live? 9:24 na. Mamayang gabi pala magla-live ako. Tuloy na natin yung Q&A. Kasi dapat last Saturday, doon tayo mag-Q&A na magpapakit tayo sa live, ganyan. Tapos tatanungin natin kung sino sa tingin nyo malalakas sa mga kandidata, nalalaban ngayon, sino sa tingin nyo mag-uwi ng corona. Dapat ganun yung live natin pero hindi siya natuloy. So mamaya dapat matuloy na siya. So babalik ulit ako mamayang gabi. Yon. Anyways, magandang umaga. Saturday morning, 9:25 AM. Sobrang aga ng live. And sana lahat kayo ay okay sa all right. Naging mamasam tuloy ako. Okay sa all right. So yeah, babalik ako mamaya. Yun muna ngayon. Magandang umaga again. Bye! Siyempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola.